mga naniniwala sa kwento ng hiwaga. At may hiwaga ang bawat kwento ng paniniwala. Ako po si Magic at kukwentuhan ko kayo kung paano nagkaroon ng mahika ang lola ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong simulan sa isang kwento ng kababalaghan, yung tipong isang gabi habang bilog na bilog ang buwan. O di kaya igamitan ko na lang ng mga mapaglarong eksena at pamagat tulad ng si Adan at Eva bilang mga unang housemates ni Kuya. At mula sa kawalan na isang misteryosong tinig ang mapapakinggan. Eva, dahil sa kinain mo ang ipinagbabawal na bunga, ikaw ay pinapatawan ko ng forced eviction. O di kaya paano kung si Cinderella ay mag-time travel at mapunta sa isang panahong moderno kung saan ang lahat ng tao ay natuto ng mag-isip at wala nang pumapayag na magpaloko malamang ang pang-aabuso ng kanyang madrasta ay mauwi sa agarang pagtatapos. Dahil mas maagang matutuklasan ng prinsipe na mocha ang tunay na kulay ng fake shoes. Pero hindi naman ganoon kakomplikado ang mga kwento sa likod kung paanong naging magician ang lola ko. Dahil katulad ng mga lola ninyo, ang lola ko ay tuwing buwan lang din ng Disyembre gumagana ang kapangyarihan. Dahil tuwing sasapit ang araw ng Kapaskuhan, kukunin niya mula sa akin. Ang perang sa sobre ng ampaw ay nakabalot. Itatago lang daw para hindi nakawin ng senador na nagbubudots. Pero kinabukasan, ang 1,000 na kinuha niya mula sa akin, bariyang 40 pesos na lang nang bumalik. 960 pesos ang nagawa niyang mapag-disappear. Magic. Pero bukod sa mga magic tricks, ang lola ko ay isa ring mahusay na mentalist dahil kaya kanyang mapasunod sa pamamagitan lamang ng pagtitig. Ang matatalim niyang tingin ay naghahagis ng mga utos na kailangan mong sundin at dagdagan mo pa ng matinis na pagsitsit na kaya mag-travel sa speed ng 120 kilometers per hour. Dalawa lang ang pamimilian mo. Lalapit ka o lalapit sa iyo ang hangin. Kaya nung bata pa ako, takot na takot ako nang minsang mabasag ko ang figurine namin. Susubukan ko sanang magsinungaling pero may angking galing ang lola ko sa pagpapamaanin. Umatikabong, kurot, sa singit. Talaga namang mapapaspageting pababa, pataas at giling-giling ka para lang pitawan ka niya sa sobrang sakit magagawa mong aminin. Kahit pang pagiging third party sa breakup ng Jadine ng mga lihim sa ilalim ng Bermuda Triangle at kung para saan ba talaga ang intelligence span ng DepEd. O kahit pa si Panelo, finally magiging super honest din at mapapaamin na meron talagang transport crisis. Pero bukod sa mga pamahiin at magic tricks, tinuruan din ako ng lola ko ng ilang mga pamahiin tulad ng una. Kapag nakakita ka raw ng barya sa daan, huwag mong pupulutin, baliktarin lang at iwang muli sa sahig. Sa ganitong paraan ka daw masuswertehin. Si Lola, ang unang babaeng nagturo sa akin na kung minsan may mga gantang dulot din pala ang bawat pagkisan. Kung di rin tayo sa huli. Pangalawa, kung magregalong araw sa iyong kasintahan, huwag mo siyang bibigyan ng panyo o sapatos dahil baka mauwi lang sa paglisan o iyakan sa gitna ng ulan habang sinasabayan ang kanta ng disband. Kung gusto mong tumibay ang inyong relasyon, regaluhan mo siya ng sinturon. Magpe-28 anyos na ako ngayon at kung may kinalaman man ang sinturon sa relasyon ay ito yun. Mahal kita. Kaya kailangan kong gawin to. Paboritong linya ng lola ko bago niya ako paluin ng sinturon. Mahal kita. Kaya kailangan kong gawin to. Paboritong excuse din tuwing tatapusin ang isang pinagsawaang relasyon. Parehas lang namang masakit. Ang kaibahan lang sa sinturon ng lola ko kapag nasaktan ka na, iwasan mong ulitin ang dahilan. Pero sa relasyon, kahit nasasaktan ka na, paulit-ulit ka pa rin hahanap ng dahilan para balikan. May kaibigan ako noon, si Patrick, hindi siya naniniwala sa mga magic tricks o pamahiin. Tinawag niya akong uto-uto dahil naniniwala daw ako sa mga bagay na may daya. Kaya ginawa kong halimbawa ang sarili niya at ang sabi ko, pare di ba may girlfriend ka tapos nabuntis siya? Ang sabi mo, never pa kayong nagbumbum-paw hanggang holding hands at kiss sa chicks lang. Kung paano siya nabuntis, that's magic. Pero tinanggap mo pa rin nung nagsorry na at sinabi niya na hindi daw niya sinasadya, nalasing lang siya, ganun. Ata talaga, kapag nagmamahal ka, pipilitin mo ang sarili na paniwalaan. Kahit ang mga dahilan na pinakabababaw, kahit pa ang siguro, umira lang kademonyuhan ng kanyang kamay, gumalaw. Madali lang naman kasi talagang isipin na dinaya ako ni Lola na kinuha niya sa akin ng 960 pesos. Pero kung susumahin, paano niya nagawang pagkasyahin ng humigit kumulang 1,000 para lamang komportable akong buhayin ng aruga, ang kalinga,
Meron akong tricycle na service noong araw. Meron din akong malambot na kama at ligtas na bubong si Lola, isang matandang armado ng kanyang rosaryo at mga pamahiin bitbit sa magkabilang kamay ang ilang yarda ng tela na araw-araw ay kailangan niyang tahiin ng aruga, ang kalinga, that's magic, the willingness to give and sacrifice everything just for me to have a comfortable life. That's English. August 2012, namatay si Mama Loli sa isang mahimbing na pagtulog. At sa araw ng libing, hindi ko napigilang himatayin. Pero napatanong ako kung bakit nga ba palaging may eksena ng himatayan sa libing. Naisip ko na siguro ito na lang ang pinakamalapit nating pwedeng marating para masilip at may hatid sila sa kanilang huling hantungan, huling yakap at huling sulyap bago tuluyang bumitaw. Ako po si Magic. Naniniwala ako sa magic ni Lola at naniniwala si Lola kay Magic. Naniniwala siya na balang araw daw ay bubuo ng maraming daigdig ang pagdudugtong ko ng mga salita. Basta't siguraduhin lamang na palaging gawa sa pag-ibig ang bawat kong tula. Alam ko, nakasama ko sa bawat entablado si Mama Loli. Magpapatuloy pa rin po ang aming Magic dahil magpapatuloy pa rin si Magic.